Nagpakita ng malaking kasiyahan ang nilalang, na ipinagmamalaki pa niyang siya ang pinnacle of poison, ang blue-horned white snake. Hindi alam ng ahas na siya pala ay magiging jackpot ni Yunming. Ngayon, magkakaroon siya ng walang katapusang supply ng lason. Nang magsimulang umikot ang ahas sa braso ni Yunming, naguluhan siya kung bakit tinatawag nito ang sarili bilang poison of extreme suffering, ngunit itinuloy ng ahas na siya ay magiging dahilan ng unti-unting pagkasira ni Yunming. Gayunpaman, hindi inasahan ng ahas na agad na magbago ang lahat nang magsimula ang poison devouring frenzy sa katawan ni Yunming. Habang sumisipsip ang skull ng kanyang katawan ng lason mula sa ahas, nagulat ang nilalang. Hindi makapaniwala ang ahas na mayroong poison-absorbing aura si Yunming. Nangyari ito ng mabilis, at nagsimula ng magtaka ang ahas kung ano ang relasyon ni Yunming sa The Wanderer Saint. Hinawakan ni Yunming ang ahas na parang laruan, at habang ang ahas ay nagmamakaawa, ipinagpatuloy ni Yunming ang pagsipsip ng lason. Ang ahas, natatakot at nag-aalala na baka mamatay siya sa bilis ng pagsipsip ng lason, ay nag-alok ng isang kasunduan kay Yunming. Sa pagkanerbiyos, tumigil si Yunming sa pagsipsip at nagulat sa alok ng ahas. Ano ang nais mong i-offer? Tanong ni Yunming. Nais ng ahas na makalabas mula sa seal, at kung ipagpapatawad siya ni Yunming, magiging kanyang guardian spirit. Nagtaka si Yunming, ngunit pinilit ng ahas na ipaliwanag na magiging kapaki-pakinabang ito para kay Yunming, at tinanong kung nararamdaman ba niyang patuloy na tumataas ang kanyang internal energy tuwing siya ay sumisipsip ng lason sa bilis na lampas sa karaniwan. Ayon kay Yunming, ang lason ng ahas ay hindi matutumbasan ng kahit anong gamot o lason, at sa simpleng pagsipsip pa lang ay tumaas na ang kanyang lakas kumpara sa dati. Ang ahas ay desperado at nagmakaawang magpatawad siya ni Yunming, at sinabi niyang kung siya ay magiging guardian spirit ni Yunming, maaari siyang magbigay ng lason anumang oras na kailanganin nito, na mas mabuti pa kaysa patuloy na pag-absorb ng lahat ng lason. Hindi tinanggap ni Yunming ang alok ng ahas. Sa isang malamig na mukha, sinabi niya na wala siyang interes na panatilihing buhay ang isang kaaway para lamang magbigay ng lason. Nang marinig ito, nagsimula ang ahas na umiyak at nawala ng pag-asa, tinanong si Yunming kung maaari ba siyang ipagpasya at hindi patayin, dahil nanatili siya sa jar ng ilang daang taon. Dahil dito, naalala ni Yunming ang mga karanasan niya mula sa nakaraang buhay, at nagdesisyon na gumamit ng ultimate cute soul killer face. Ang epekto ng mukha na ito ay napakalakas, kaya't nagulat si Yunming at napaluhod sa harap ng ahas. Ang mukha ni Yunming ay nagbago at tinanggap na lamang ang ahas bilang guardian spirit. Ngunit binalaan ni Yunming ang ahas na kung gumawa ito ng kahit anong kalokohan, agad niyang sisirain ito. Nagpapakumbabang nangako ang ahas na hindi ito gagawa ng anuman. Kumusta naman si Yunming? Tinanong niya ang ahas kung ano ang kailangan niyang gawin upang maging guardian spirit nito, dahil wala siyang kaalaman tungkol sa spirit arts. Sinabi ng ahas na hindi kailangang maghigpit si Yunming, naglabas ito ng isang malaking alon ng enerhiya mula sa katawan nito, at isang bead ang gumalaw patungo kay Yunming. Ayon sa ahas, ang bead na ito ay isang spirit binding seal. Kapag hawak ni Yunming ang bead, ang kanyang espiritu ay maibubuklod sa kaluluwa ng ahas, at magiging guardian spirit ito. Sinunod ni Yunming ang mga tagubilin at kinuha ang bead. Nang gawin ito, naglabas ito ng isang napakalakas na enerhiya na tumagos mula sa mga chambers ng lason. Ang mga gwardya ay nagkaguluhan at nag-alala tungkol sa nangyayari, kaya't nagpasya silang pumasok at suriin. Ngunit pinigilan sila ng isang gwardya na nagsabi na hindi sila basta-basta makapasok. Habang ang alon ng enerhiya ay lumalakas, napansin ng mga gwardya ang maliwanag na liwanag mula sa loob ng chambers. Nagpapanik sila at tinawag ang pangalan ni Yunming, na naglabas ng isang malakas na aura. Matapos gawin ni Yunming ang ritual, nagbago ang kanyang aura at nakaramdam siya ng guardian spirit aura at dragon scale. Ito ay iba kaysa sa karaniwang aura ng mga guardian spirit, nararamdaman niyang ito ay isang matibay na layer na nakabundle sa kanya, na dulot ng pagsipsip ng lason mula sa ahas. Puno ng galak si Yunming dahil nakumpleto niya ang lahat ng 12 meridians ng sabay-sabay, ngunit binigyan siya ng babala na kailangan niyang pigilan ang labis na output ng aura o magdulot siya ng labis na pansin.
Habang ang aura ni Yunming ay nagsisimulang maglabas ng enerhiya, nagmanifest ang ahas at tinanong si Yunming kung kailangan ba niyang mag-alala tungkol sa mga tao sa ibaba. Ang ahas, na nangangailangan pa ng pagsasanay, ay ipinakita ang sarili sa isang hindi maiiwasang paraan. Pinagsabihan ni Yunming ang ahas na huwag magpakita ng sarili ng walang pag-iingat. Sinadyang na aksidente ang pagpapakita ng ahas, kaya't isang mahigpit na flick ang tinanggap nito mula kay Yunming upang itama ang sitwasyon. Ang cute na ahas ay nagsabi kay Yunming na hanggat hindi niya ipapakita ang sarili, wala ni isa mang makakakita sa kanya. Dahil sa malakas na aura ni Yunming, wala ni isa mang magtatangkang sumugod sa kanya. Pero iniisip ni Yunming na tila labis na ang atensyon, at gusto niyang mamuhay ng mas ordinaryong buhay sa pagkakataong ito. Ang matalinong Snakey ay nagtanong, anong ibig mong sabihin sa this time? Parang nagsasabi ka na namatay ka at nabuhay muli. Si Yunming ay hindi kumibo, kaya't tinanong ulit siya ng ahas kung talagang may paraan bang gawin yon. Tinutuklas ni Yunming ang mga sinasabi ng ahas, at tinanong ito kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi ng ahas na may dahilan kung bakit siya nabigyan ng ganoong lakas, katulad ng dati niyang guro, si The Wanderer Saint. Ang mga may kapangyarihan ay may kasunod na destiny. Nagulat si Yunming at tinanong ang ahas kung ginamit siya ng kanyang dating guro. Nagumpisang magpawis ang ahas at sinabing ang dati niyang guro ay mas matigas pa kaysa kay Yunming. Pinagod siya ng guro nito hanggang sa huling araw ng kanyang buhay, at pagkatapos ay tinawag ang isang exorcist para ipasok siya sa isang jar, dahil itinuturing ng guro na delikado siya. Naisip ni Yunming na may koneksyon ang lahat ng ito sa exorcist, at kung ang exorcist ay isang mataas na ranggong espiritu. Galit na galit ang ahas, na nagsabi na gustong kunin siya ng maraming exorcist, kaya't tinulungan siya ng kanilang ninuno na Masil. Naalala ni Yunming na sinabi ng ahas na may dahilan ang kanyang pag-iral, at iniisip niyang maaaring ito ay konektado sa paggising ng kanyang mga alaala mula sa nakaraang buhay. Habang nasa gitna ng mga iniisip na ito, isang gwardya ang pumasok at nagbalik kay Yunming sa kasalukuyang oras. Binanggit ng gwardya na may atake mula sa evil faction sa Sichuan, malapit sa pangunahing bahay ng Tang Clan. Pagdating sa lugar, nakita nila si Fatso na hihingal-hingal sa entrance exam. May malaking grupo ng mga kalaban na nagmamak sa kanila, tinatanong kung saan sila nagmamadali. Hindi nila alam kung bakit dumating ang mga esteemed gentlemen mula sa Orthodox sect, ngunit sinabi ng isang red-haired trash na dapat nilang malaman na ang Sichuan ay teritoryo ng Black Death Alliance. Sinabi ng isang matandang lalaki kay Fatso na siya na lang ang magtatanggol upang makatakbo siya. Ngunit sinabi ni Fatso na sa kalagayan niya ngayon, imposibleng magtagumpay. Ang red-haired dog ay Palace Lord, at kasama ang mga kasamahan niyang daan-daang miyembro. Dahil sa kalagayan ni Fatso, mahirap para sa kanya labanan ang mga kalaban. Nag-usap ang SM Monkey na baka naghanap ng tulong ang mga ito mula sa Tang Clan, ngunit sinabi ng isa sa kanila na wala nang magagawa ang Tang Clan dahil na-isolate na sila. Ngunit hindi nagtagal, pumasok si Yunming sa eksena. Sinabi ng gwardya kay Yunming na ang dalawang kalaban ay mula sa Justice Faction, kaya't nakuha ni Yunming na ang kanilang mga kalaban ay mula sa Evil Faction. Inutusan ni Yunming ang gwardya na itaguyod ang mga ito patungo sa Tang Clan dahil mga panauhin sila. Si Fatso ay natuwa na mga martial artist mula sa Tang family ang dumating upang tumulong, ngunit nag-alala siya dahil apat lang sila at kung titimbangin, mahirap labanan ang daan-daang kalaban. Inutusan ni Yunming si Fatso na umatras, dahil ang mga kasamahan nito ay hindi kayang lumaban ngayon. Tinutulungan ni Win ang nasugatang lalaki, at nagtanong si Fatso kung hindi sila tutulong sa mga nasa harap. Ngunit ngumiti si Win habang patuloy si Fatso sa pagbabalak tungkol sa daan-daang martial artists. Sinabi ni Yunming kay Fatso na bagamat pinahahalagahan niya ang tulong, wala silang pangangailangan ng karagdagang tulong sa oras na ito. Ngunit ang monkey ay galit na galit kay Yunming at tinanong kung bakit siya hamarang sa kanilang daraanan. Inisip ng gwardya na marahil si Yunming ang nanalo sa kompetisyon ng Tang Clan at bumalik bilang puno ng pamilya. Ang Red Monkey ay nagmamagaling kay Yunming at tinanong kung haharapin siya, na parang nalulungkot siya para sa kanya. Ang mga minions nito ay nagtatawanan.
Ang Hangul na ito ay sobrang kumpiyansa, kaya't sinabi niya kay Yunming na lilipulin na nila sila, ngunit hindi pa siya natatapos magsalita, isang karayom ang tumama sa kanya at agad siyang napatumba, Nalason. Ang monkey na ito ay nalaglag sa kanyang kamatayan. Si Yunming ay nag-isip na sobra na ang mga kalokohan ng trash na ito, kaya't inisip niyang tapusin na. Lahat ng nandoon ay nagulat sa nangyari, habang ang leader ay nakahandusay na patay sa lupa. Sinabi ni Yunming na hindi na nila kailangang lipulin sila dahil siya na ang gagawa nun. Namatay na ang punyeta na gorilla, at ang poison needle ni Yunming ang nagpatumbas sa kanya. Ang mga kasamahan ng gorilla ay naguguluhan dahil hindi nila nakita kung kailan binato ni Yunming ang mga karayom. Ipinatong ni Yunming ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang Amerikana at naglabas ng daan-daang mga karayom. Gamit ang kanyang internal energy, ibinato niya ang mga ito patungo sa mga kalaban. Ang mga minion ay nagbantay at sinabihan ang lahat na mag-ingat, ngunit ang isa sa kanila ay napatumba agad ng karayom. Narinig nila ang tunog ng daan-daang karayom na tumama sa mga katawan ng mga kalaban, at tinamaan sila ng isang poison needle bawat isa. Isang side character ang lumingon at nakita ang daan-daang mga katawan na nagbagsakan. Sumugod si Yunming at nakalimutang maglagay ng lason sa kanyang mga armas, ngunit nakatagpo siya ng kakaibang epekto, at tila napapa-poison na rin ang mga kalaban. Bilang para kay Fatty, halos mawalan siya ng lakas sa dami ng labanang iniisip niya. Si Snakey, ang bagong espiritu ng Yunming, ay nagsabi na ang lason ay naiwan sa mga karayom at tanging ilang tao lang sa mundo ang makakaya ng ganitong lason. Napangiti si Yunming at tinanong kung anong klaseng uri siya ng espiritu, at sinabi niyang magiging kapaki-pakinabang siya. Si Snakey ay naiinis na sa pagiging isang unlimited poison supplier niya. Bumalik sa mga kalaban, Fatty ay hindi makapaniwala na kaya ng isang tao na patumbahin ang ganoon karaming tao. Hindi niya alam na siya ay nakaharap sa protagonist na matagal na nilang hinihiling. Iniisip niya na si Yunming ay maaaring siya ang pumatay sa 300 warriors ng Darkness Silent Sect ng mag-isa. Ang natitirang mga minion ay hindi pa rin makapaniwala na nakasaksi sila ng ganito karaming sundalo na natambos sa isang saglit. Inisip nila na baka ang Tang Clan ay tumanggi na sa kanilang lakas, ngunit hindi nila alam na mayroon palang monster tulad ni Yunming. Isang lalaki na may axe ang nagsabi na huwag mag-alala, dahil isa lang si Yunming at hindi siya makakalaban ng matagal. Ang junior gorilla ay sumugod kay Yunming at sinabing ibibigay ni Yunming ang lahat ng tapang niya. Ngunit hindi nakapalag ang gorilla, dahil pinutol ni Yunming ang kanyang axe na parang pinutol ang puso ng mga teenager na niyurakan ng mga babae. Ang junior gorilla ay natakot, dahil ginamit ni Yunming ang dragon scale na nakuha niya mula kay Snakey. Nag-aalala ang mga minions nang makita nila kung paano ginamit ni Yunming ang 10,000 Heavenly Flower Rain. Si Fatty, na may takot na hindi makayang labanan ang mga kalaban, ay naramdaman ang sakit ng pagkatalo. Ngunit sinabi ni Yunming na tapos na ang laban at pinalayas ang lahat ng kalaban. Nais ni Fatty na ang Tang Clan ang humarap sa Black Death Alliance, ngunit pinatumba ni Yunming ang kanyang mga pangarap. Tinawag ni Yunming si Fatty, at habang lumalakad siya, sinabi ni Yunming na pag-uusapan nila ito sa main house. Nang tumingin si Fatty, nakita niyang patay ang daan-daang side characters. Nangyari ito sa isang saglit lamang, at sa pagkakataong ito, hindi nila kayang magka-enemy sa Tang family. Ilalim ng mga ilang araw, sa labas ng Sichuan, si Fatty ay kumakain kasama si Sabak at nagpasalamat na walang nangyaring problema mula sa mga unorthodox factions. Nabalitaan niya na, pagkatapos ng pagbagsak ng Tang Clan, ang Sichuan ay napuno ng mga unorthodox factions. Makalipas ang ilang sandali, nagulat sila nang mapansin ang katahimikan. Pumunta tayo kay Gen Z Old Man, ngunit seryoso siya. Kaya't nagtataka si Fatty kung bakit siya biglang naging tensyonado. Isang misteryosong lalaki ang nagtatanong kung nasarapan sila sa pagkain, dahil madalas siya sa maliit na lugar na ito. Si Fatty, na walang leeg, ay nag-isip na nakatabi siya ng lalaki ngunit hindi niya ito naramdaman. Kaya't mukhang magaling itong tao, tinanong niya ang misteryosong lalaki kung sino siya, at sinagot siya ni Sabok na siya ang leader ng Black Death Alliance, ang Crippled Lizard. Nabigla si Fatty nang marinig niya yun. Itinanong ng Crippled Lizard kung ano ang dahilan ng mga bisita mula sa joint sect sa Sichuan,
At sinabi niya na mula sa Fire Realm, kaya't alam niyang seryoso ang paksa. Itinanong niya kay Sabok kung may problema ba sila sa Alliance. Sinabi ng matandang lalaki na wala naman siyang intensyon sa Alliance at tinanong kung nag-iisa lang ba siya. Dahil wala siyang nakitang mga kasamahan ng Crippled Lizard, si Crippled Lizard ay parang nagmamagaling. Tinanong ang matandang lalaki kung iniisip niya na kaya niyang talunin siya ng mag-isa. At kung ganoon, handa siyang makipag-spar sa kanya. Tinutukso siya nito sa pamamagitan ng pagsasabing, kaya bang talunin ng mga old man ang Crippled Lizard? Nagalit si Sabok at sinabi na mas matagal na siya sa mundong ito. At higit ang lakas at karanasan niya kaysa kay Lizard. Sinabi ni Sabok na ang Fire Realm Masters ay may malakas na internal energy na naipon sa mga taon ng pagsasanay. Nais nitong makita kung kaya ba ng Crippled Lizard ang laban. Si Fatty ay nag-iisip na baka magtuloy-tuloy ang away. Kaya tinanong niya si Sabok na huwag magpadalos-dalos. Ngunit si Sabok, na tila gusto ring magpakitang gilas, ay nagdesisyong patunayan ang lakas ng kanilang sekta sa harap ng Crippled Lizard. Pumunta tayo sa kasalukuyan, si Fatty ay nagsabi kay Yunming na ito ang dahilan kung bakit sila nakaharap kay Crippled Lizard. Ngunit sinabi ni Yunming na may ibang nangyari kaysa sa nakita niya noon. Sinabi ni Fatty na ang mga naghabol sa kanila ay ang mga nanggaling mula sa Crippled Lizard. Sinabi ni Fatty na ang Crippled Lizard ay nakakatakot, at sa isang tabi ay naroon ang matandang lalaki at sa kabilang tabi ay ang Crippled Lizard. Naghanda si Sabok at inutos kay Fatty na mag-ingat at lumayo. Habang si Lizard ay nag-iisip na handa siya sa isang mabilis na sparring, bigla niyang hinawakan ang espada ni Sabok gamit lamang ang kanyang mga kamay, at sinabi na, maganda ang teknik ng espada, ngunit ito'y walang silbi sa aking internal energy. Nagulat si Fatty at nag-isip na ito ang klase ng laban ng mga Fire Realm Masters. Habang nagpalitan ng mga atake, pinigilan ng Crippled Lizard ang espada ni Sabok gamit lamang ang kanyang kamay at tinukso siya, sinasabing kung anong laki ng pagmamalaki ng matandang lalaki sa internal energy, ngunit hindi ito sapat. Naging mas galit si Sabok at inilabas ang ultimate technique ng kanilang sekta, na naglabas ng malalakas na alon ng enerhiya. Habang pinapanood ito, iniisip ni Fatty na parang nangingibabaw si Sabok laban kay Crippled Lizard, ngunit napansin niyang nakangiti ito at agad na naglunsad ng mga sabayang atake na kumikilos ng sabay-sabay upang harangan ang mga atake ng matandang lalaki. Dito, biglang na-realize ni Sabok na may taktika pala si Lizard. Pinipigilan niya ang lahat ng atake sa huling sandali, parang time test lang ang lakas ng matanda. Kahit na siya ay mula sa unorthodox side, nagdesisyon si Sabok na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas at gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang secret technique. Si Crippled Lizard, naman, ay nakapag-adjust at na-analyze ang technique ni Sabok. Nang gumamit ng secret technique si Sabok, nagkaroon ng malakas na pagsabog na parang atomic bomb. Nagulat si Fatty nang makita niyang ginamit ni Sabok ang secret technique ng kanilang sekta, ngunit nakatayo pa rin ang matanda, ipinakita kung paano siya nakatalo kay Crippled Lizard. Si Fatty ay naguguluhan, ngunit alam niyang si Sabok pa rin ang tanging makatalo sa kanya. Sinabi ni Fatty kay Sabok na tama na at kailangan nilang umalis agad, ngunit sinabi ni Lizard na ang technique ay nangangailangan pa ng higit na precision. Pinaliwanag ni Lizard na ang martial art na ginamit ni Sabok ay tumutugma sa Joint Sect, isa sa mga pangunahing orthodox factions. Hindi siya nasaktan, at sinabing ang technique ay gumagamit ng internal energy amplification sa pamamagitan ng intent. Kaya't kahit tawagin itong demonic sword technique, ito'y isang malakas na internal martial art. Si Fatty, hindi makapaniwala, sinabi kay Sabok na tiyak na ginamit nito ang secret technique ng sekta, ngunit hindi ito karaniwang pinagsamang enerhiya. Sumagot si Lizard na hindi dapat magtaka ang lahat, dahil kung naiintindihan mo ang mga prinsipyo ng teknik, madali lamang itong gamitin. Hindi naman kailangang laging gamitin ang demonic energy. Bago pa man magsimula ang laban, Sabok ay inilipat si Fatty sa gilid, at inilunsad ni Lizard ang isang napakalakas na atak na puno ng enerhiya. Sabi niya, maaari ko nang tawaging divine subduing energy ang teknik na ito. Si Yunming ay nag-isip kung kaya ni Snakey ang labanan kay Crippled Lizard, at tumingin kay Fatty upang kumpirmahin ito. Sinabi ni Fatty na nag-adapt si Crippled Lizard sa martial art ng orthodox faction at kahit na may ibang uri ng enerhiya, ito pa rin ang essence ng demonic sword art.
Nakakapagtaka pa, ang kapangyarihan ng teknik na ito ay lumampas pa sa orihinal na demonic sword technique. Kung hindi ginamit ni Sabak ang natirang internal energy para harangan ang atake ni Lizard, tiyak na patay na sila. Si Yunming ay na-impress sa pagkakaalam ni Sabak sa martial arts ng Fire Realm at kung paano siya nakapag-cope sa teknik sa isang laban lang. Habang nag-iisip, Fatty ay sumingit at sinabi kay Yunming na may isang layunin ang pagpunta nila sa Tangklan, kaya't hiniling niyang makipagtulungan sila sa malaking martial arts competition ng sekta. Sinabi ni Fatty kay Yunming na ang Heavenly Demon Cult ay isang relihiyoso at militanteng grupo mula sa Xinjiang, at dati kasing lakas ng siyam na malalaking sekta at ibang factions. Ngunit, matapos ang maraming laban, hindi pa rin tiwala ang Orthodox factions na kaya nilang labanan ang Heavenly Demon Cult. Ang dahilan nito ay dahil ang buong faction ay sumusunod sa isang leader, ang sect leader. Ngunit may pagbabago nang lumabas ang anak ng sect leader, si The Creepy Pervert, na may pambihirang martial arts talent, kaya't nakapag-recruit siya ng sarili niyang followers at nagtayo ng bagong faction na tinawag na Heaven Brilliance Demon Cult. Dahil dito, humina ang elite ranks ng kanilang sekta at ito ang huling pagkakataon upang puksain sila. Ngunit nag-aalala sila sa Black Death Alliance sa kanilang timog, kaya't kung magpapunta sila sa Hilaga upang harapin ang Heavenly Demon Cult, maaaring magdusa sila ng matinding pagkawala ng mga elite fighters. Ang lakas ng martial power na ipinakita ni Chad kanina ay sobrang tindi na kaya niyang pigilan ang Black Death Alliance sa kanilang planong pumunta sa Hilaga. Dahil dito, mapagkumbabang nakiusap siya na habang inaatake ng pamilyang Tang ang Black Death Alliance, sila naman ang magpapabagsak sa Heavenly Demon Divine Cult. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagbigay ng matinding pagkagulat kay Chad dahil hindi siya basta-basta mapapalampas sa mga hamon. Habang walang ekspresyon ang mukha, sinabi niya kay Fatty ang kanilang plano, ngunit ang sagot nito ay ikinagulat niya. Tinanggihan daw ang kanilang kahilingan. Sinabi ni Yunming na hindi niya kayang magdesisyon mag-isa kaya't kailangan niyang kumonsulta sa ulo ng pamilya. Sa kabilang banda, sinabi ni Fatty kay Sabak na kung hindi nila mapapapayag ang pamilyang Tang, mahihirapan silang ituloy ang kanilang misyon. Pansamantalang iniutos ni Sabak na maghintay muna sila. Ngunit ayon kay Fatty, hindi lamang ito ang kanilang problema, iba ang kondisyon ng pamilyang Tang kaysa sa inaasahan nila. Habang naglalakbay, napansin nila ang malalaking gusali ng pamilya, ang pag-angat ng kanilang martial prowess, at ang masiglang atmosfera sa mga miyembro nito. Salungat ito sa mga bali-balitang wasak na ang pamilyang Tang dahil sa di umano'y isang pervert na leader. Habang pinag-uusapan nila ito, dumating sina Yuri at ang kanyang ama, dalawang matatalinong martial artist. Nagpakilala ang ama ni Yuri bilang pinuno ng General Affairs ng pamilya Tang at inutusan sila ng ulo ng pamilya na samahan sila. Nang makarating sa main house, nagulat ang dalawa nang magpakilala ang acting head na si Mommy Leader. Tinanong niya kung dumating ba sila upang humingi ng tulong laban sa Heavenly Demon Cult. Ipinahayag ni Mommy Leader na siya ang pansamantalang pinuno ng pamilya Tang. Ang higit na ikinagulat ng dalawa ay nasa Fire Realm si Mommy Leader, na maaaring dahilan kung bakit muling bumangon ang pamilyang Tang. Bagamat hindi nila ma-detect ang lakas ni Yunming, walang duda na nasa Fire Realm ang ating Mommy Queen. Sa kanyang katalinuhan, sinabi ni Fatty na ang kanilang sekta ay nangangailangan ng agarang suporta. Sinabi rin niyang tama lang na tumulong sila sa ngalan ng hustisya, ngunit hindi sumagot si Mommy Leader. Tinanong niya si Yunming kung tumanggi pa rin ba ito gaya ng dati, at ang sagot nito ay isang matigas na, hindi. Gulat na gulat ang dalawang hindi makapaniwala, kaya tinanong ni Fatty si Yunming kung ano ang dahilan ng pagtanggi. Sa halip na magalit, mahinahon at seryosong ipinaliwanag ni Yunming na bagamat delikado ang Heavenly Demon Cult, ibang isyu ang Black Death Alliance. Ayon sa kanyang investigasyon, hindi inaatake ng Black Death Alliance ang karaniwang tao. Sa halip, sila pa ang nagtatanggal ng mga bandido sa lugar, na para bang isang orthodox faction. Sa ganitong kalagayan, wala silang sapat na dahilan upang unahan silang atakehin. Nabigla si Fatty, ngunit nanatiling kalmado ang matandang kasama niya. Nagalit si Chad at kinwestiyon ang kanilang diwa ng hustisya, lalo na't noong inatake ng Black Death Alliance at ng kulto ang pamilyang Tang, wala ni isang orthodox faction ang tumulong.
Tinalakan niya ang dalawa, sinasabing karaniwan lang ang unahin ang kaligtasan ng sariling sekta, ngunit ang ginagawa nila ay paghahanap ng tulong sa ilalim ng pagkukunwari ng pagsugpo sa kasamaan. Halos maluso na ang katinoan ni Fatty, ngunit wala siyang masabi dahil totoo ang lahat ng sinabi ni Chad. Sa huli, humingi ng paumanhin ang matanda kay Yunming dahil hindi nito inisip ang posisyon ng pamilya Tang. Nagulat si Fatty dahil kadalasan, nagagalit ang matanda sa ganitong sitwasyon. Ngunit kung sakaling magalit ito, baka hindi na nila madala ang kanyang katawan. Sinabi ng matanda kay Yunming na naging makitid ang kanyang pananaw. Binago niya ang tono ng usapan at muling nakiusap, na handa silang magbago ng diskarte upang makuha ang tulong ng pamilyang Tang. Upang magbayad ng patas na halaga, ang kanilang kasunduan ay hindi na simpleng pabor kundi isang ganap na kooperasyon. Dahil dito, wala nang dahilan si Yunming upang tumanggi. Narinig ito ni Fatty at agad na iminungkahi ang pag-usapan ang mga puwersang maaaring gamitin nila. Pero pinigilan siya ng ating Chad, na nag-transform sa halimaw, sabay tanong kung magkano ang kaya nilang bayaran. Tingnan niyo siya, napaka-intimidating. Matapos ang kanilang diskusyon, lumabas ang grupo mula sa gusali. Si Fatty ay mukhang nabawasan ng timbang dahil napagkasunduan nilang magbayad ng halagang katumbas ng ilang taong maintenance ng kanilang sekta. Ang matanda, bagamat nag-aalala, ay nag-isip na maliit na presyo lamang ito kung mailigtas nito ang kanilang sekta. Sinabi niya kay Fatty na dapat ay kampante ito sa kanilang alok, na sinang-ayunan ni Fatty. Nakita kasi niya kung gaano kalakas ang martial prowess ng pamilyang Tang, halos kasing tindi na ng crippled lizard. Samantalang ang lakas ni Yunming ay hindi matansya. Hindi makapaniwala si Fatty na may ganitong kalakas sa Fire Realm, pero dahil nagagawa ni Yunming ang mga ito, sigurado siya ang pinakamalakas na tao na nakilala niya. Narinig ni Chad ang lahat ng ito, at natuwa dahil naintindihan ng matanda na may tinatago siyang kapangyarihan. Habang nag-uusap, sinabi ni Mommy kay Yunming na hindi lamang tungkol sa pera ang kanilang pinag-uusapan. Dapat ay may malalim na dahilan kung bakit pumayag si Chad sa kasunduan. Sagot ni Yunming, ang Black Death Alliance ay nagpapakita ng mabubuting gawa sa mga Daoist, ngunit hindi niya sila lubos na mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Mommy na matapos bumagsak ang malalaking sekta, nanatili ang kaayusan sa Sichuan. Ngunit ayon kay Yunming, ito ay dahil sa crippled lizard. Ang dahilan kung bakit ikinuklasipika sila bilang evil faction ay dahil hindi sila sumali sa orthodox faction. Para silang mga bandido na walang pakialam sa hustisya at inuuna lamang ang sariling interes. Ang kasalukuyang kaayusan sa Sichuan ay pansamantalang pinananatili ng crippled lizard. Kapag nawala ito, maaaring mabaliw ang mga evil faction na nasa ilalim nito. Naunawaan ni Mommy ang punto ni Yunming at tinanong kung ano ang plano niya. Sinabi ni Yunming, simple lang, kailangang pigilan sila sa pagtungo sa hilaga. Nag-alinlangan si Mommy kung kaya nilang harangin ang Black Death Alliance, dahil hindi niya alam ang kasalukuyang lakas ni Yunming. Ngunit seryosong sinabi ni Chad na kung hindi nila kayang harangin ng direkta, gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagpasok mula sa loob. Napatulala si Mommy nang malaman niyang balak ni Chad na pasukin ang base ng kalaban. Naging tensyonado si Mommy, nag-aalala kung paano siya makakapasok. Sinabi ni Yunming na kamakailan, sila mismo ang nagpadala ng imbitasyon. Naguluhan si Mommy sa narinig. Hindi tulad ng mga nakaraang kompetisyon, ang pagtitipon ngayon ay isang tournament kung saan maglalaban-laban ang mga batang leader ng evil factions. Sasali si Yunming sa tournament upang alamin ang tunay na kalikasan ng mga ito, at kung hindi nila aalisin ang kanilang masasamang gawain, papatayin niya silang lahat. Samantala, sa loob ng isang karwahe, may lalaking nagsasabing kapag narating nila ang pamilya Tang, dapat huwag gumawa ng anumang ikagagalit ng ulo ng pamilya. Kasama niya ang isang babaeng sobrang payat na parang Barbie, na dala pa ang kanyang pamangkin. Kung totoo man ang sinabi niya tungkol kay Yunming, gagawin ng babae ang lahat upang mapalapit sa kanya. Napaka-cute niya, parang aktwal na Barbie. Siya ang batang ginang na si Yunming. Lumipat tayo sa Poison Hall kung saan dumalaw si Ain upang magdala ng pagkain at herbal medicine kay Taho. Sinabi ni Sabak na pumasok siya.
May nagsabi pa kung gaano kaganda ang itsura ni Ain. Tinanong niya si Taho kung kumusta na ito sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang internal energy. Sinabi ni Taho na, dahil kay Ain, mas maayos na ang kanyang kalagayan ngayon, na nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Ipinapaliwanag ni Taho kay Ain na ang mabilis niyang paggaling ay dahil sa gamot na ibinigay ng lolo ni Ain. Nang marinig ito, natuwa si Ain. Nang una niyang makita ang gamot at pagkain, na-trauma siya dahil hindi lang ito naglalaman ng mga halamang gamot kundi pati na rin mga halamang may lason. Tingnan niyo ang mukha niya, parang kumakain ng bagong turd. Nakakadiri man, hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang kainin iyon, biglang tumaas ang antas ng kanyang lakas ng higit sa 9,000, parang naging balbo na bersyon ni Nappa. Kahit ang lolo ni Ain, na gumawa ng gamot, ay nagulat sa bilis ng paggaling niya. Mukhang ang mainit na turd, na iyon ay may bisa talaga. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at babalik siya sa kanyang sekta. Natuwa si Ain sa narinig. Biglang sinabi ni Fatty na masyadong maingay sa labas at tinanong si Ain kung may nangyayari. Sagot ni Ain, baka dumating na ang Jaegal clan. Nang marinig ito, natarante si Fatty. Ang Jaegal clan at ang pamilya Tang ay matagal nang magkaalyado kaya sinuportahan nila ang pamilya Tang sa nakaraang paligsahan. Ngayon, nandito sila upang magtayo ng defensive formation sa labas ng kanilang lugar. Habang nagmumuni-muni si Fatty, napansin niyang magastos ang ganoong plano, pero iniisip niya na mas mabuti sigurong timbangin muna ang sarili bago magreklamo. Tinanong ni Sabak kung ang pamilya Tang ang sasagot sa gastusin, ngunit sinabi ni Ain na ang Jaegal clan ang magbabayad ng lahat, sabay ngiti sa kanyang mukha. Habang naguguluhan ang matabang unggoy at si Gen Z, ipinaliwanag niya na ayon sa ulo ng pamilya, napaka-cooperative ng Jaegal clan. Iniisip ni Sabak na maaaring natuklasan nila ang kahinaan ng Jaegal clan. Samantala, bumalik tayo sa iyong paboritong Skinny Barbie. Halos tumutulo ang pawis niya sa kaba sa iniisip niyang maaaring gawin ni Chad sa kanya. Ngayon, pumunta tayo sa pangunahing bulwagan. Bro, ayoko na talagang gumalaw, overworked na ako, pero sige na nga. Ang magtiyuhin, kasama ang pamangkin, ay nasa labas ng bulwagan. Tinanong ng tiyuhin si Yunming kung kaya ba niyang mag-iwan ng magandang impresyon. Sinabi niyang kaya niya, at ipinakita ang malaking koleksyon ng mga damit na dala niya. Alam niyo na kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi tayo pwedeng ma-demonetize, pero walang lalaking hindi mahuhulog sa kanyang ganda. Habang tinitingnan siya, iniisip ni Skinny Barbie, nakahawig niya ang kanyang kapatid na tinaguri ang isang kagandahan sa hub. Kaya, sa tingin niya, hindi mahirap makuha ang puso ng isang binata. Kung sino man ang gumuhit ng mga side characters na ito, grabe ang talento nila. Ang gaganda, parang hindi pang side character. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas mula ng salakay ng pervert ang kanilang angkan para angkinan ang kapatid niya. Dahil sa sakripisyo ng kanyang kapatid, halos mawasak ang kanilang pamilya ngunit nakaligtas ito. Mukhang may mental issues talaga ang lalaking iyon. Huwag kayong malito, hindi siya ang leader ng Black Alliance. Dahil sa kahihiyan, at marahil dahil sa luto niyang lasang, 50 at bulok, nagpakamatay ang kanyang kapatid. Siguro, hindi siya nagdagdag ng sapat na karne sa ulam. Kaya't hindi na niya hahayaang mangyari muli ang ganitong trahedya sa kanilang pamilya. Iniisip niya na kung makakabuo ng matibay na ugnayan si Yunming sa pamilya Tang, mapapanatili nila ang kanilang linya. Tinitingnan niya si Yunming at iniisip na ang kinabukasan ng kanilang angkan ay nakasalalay sa kanya. Biglang narinig ni Barbie ang isang tinig na nagsasabing narinig niyang napakalaking tulong ng Jaegal clan sa kanila. Pareho silang nagulat sa isang di inaasahang dahilan, ngunit ganito rin siguro ako kung makakapartner ko si Mommy. Ngayon, nagse-set up na rin sila ng formation para sa kanila, at bilang pinuno ng pamilya, lubos ang pasasalamat ni Mommy. Bigyan natin ng 10 segundo para purihin ang kagandahan ng ating Goat Mommy. Napagtanto ni Skinny Barbie na kung siya ang pinuno ng pamilya, malamang na siya ang ina ni Chad. Tulad ng ina, tulad ng anak pareho silang pinagpala ng kagandahan. Sa opinyon ko, ang tunay na bida dito ay si Mommy. Walang diskusyon. Si Barbie, sobrang humanga sa presensya ni Mommy kaya nakalimutan niyang batiin siya.
Kaya nagpakilala siya, humingi ng paumanhin dahil hindi niya alam ang tungkol sa pag-akyat ni Mommy bilang pinuno. Bilang isang reyna, magiliw niyang sinabi na wala si Barbie noong umakyat siya kaya nauunawaan niya ito. Sinabi ni Mommy na mahaba ang kanilang paglalakbay kaya't mainam na magpahinga muna bago magsimula sa trabaho. Nang marinig ito, magalang na nagpasalamat si Barbie sa konsiderasyon ni Mommy. Tinanong ni Mommy kung sino ang babaeng nasa tabi niya. Medyo kinakabahan, sinabi ni Barbie na pamangkin niya ito at dinala niya upang patibayin ang ugnayan ng kanilang mga angkan. Sinabi niya sa pamangkin na batiin ang pinuno ng pamilya, ngunit tila tulala ito at hindi nakikinig dahil namangha siya sa kagwapuhan ni Chad. Dapat siguro pasalamatan ni Chad ang kanyang ina para dito. Habang nananaginip ng gising ang pamangkin, pinaalalahanan siya ni Barbie na magbayad ng respeto. Agad siyang bumalik sa ulirat, nagpakilala, at humingi ng paumanhin sa kanyang huling pagbati. Binati rin niya si Mommy sa pagiging pinuno ng pamilya. Sa isip ni Mommy, napakagalang ng batang ito. Sinabi niya na paglipas ng ilang taon, maraming lalaki ang magpapaka-broken heart para sa kanya. Nahihiya ang dalaga, itinuturing na papuri ang sinabi ni Mommy. Ipinagmamalaki naman ni Mommy na sikat din siya noong kabataan niya, at nakikita niya ang kanyang sarili sa dalaga. Kung totoo lang si Mommy, wala nang tatalo sa kanya. Sinabi ng dalaga na kahit ngayon, napakaganda pa rin ni Mommy. Nang una niya itong makita, inakala niyang kapatid ni Chad si Mommy. Sa isip ng dalaga, mabait at mapagkumbaba si Mommy, kaya't pinuri niya ito. Sumasang-ayon naman ako sa kanyang sinabi. Sinabi ni Mommy na dahil magkaedad sila ni Yang Ming, tiyak na magkasundo sila. Nagsimula ng umarte ang dalaga habang kunwaring umiiyak, sinasabi kay Mommy na walang miyembro ng kanyang pamilya ang nagpapakita ng ganoong pagmamahal sa kanya. Sa isip niya, iniisip niya kung pinapansin ni Chad ang kanyang kwento. Ngunit nagulat siya nang makita si Chad na tila nawawala sa sariling mundo. Hindi makapaniwala si Barbie na binaliwala siya ni Chad. Karaniwan, ang mga lalaki ay magpapakandarapo na para sa kanya. Nalilito siya kung hindi ba siya interesado si Chad sa kanya. Samantala, si Chad naman ay tila nangangarap tungkol kay Ice Woo, isang karakter na 6 na kabanata nang nahuli sa kwento. Iniisip ni Barbie na nabigo na naman siya, ngunit hindi matanggap ni Yanen na tinanggihan siya unang beses ito sa kanya. Pinagsabihan ni Mommy si Yangan na mag-focus habang hinayla ang pisngi niya, pero determinado si Yanen na i-impress si Chad. Huwag niyo siyang husgahan, maganda siyang karakter, malalaman niyo ito sa mga susunod na kabanata. Ngayon, lumipat tayo sa teritoryo ng Black Death Alliance, kung saan pinag-uusapan ng lahat ang pinuno ng Tang Clan. May isang batang babae na tumatakbo habang sinasabi ng mga tao na hindi maganda ang relasyon ng Tang Clan sa kanila. Sa isa sa mga bulwagan, pinag-uusapan ng mga nakatatanda ang budget na kailangan para sa gathering, at nasa ikalawang pahina ang listahan ng mga lalahok. Isang lalaki na ngumunguya ng sanga para magmukhang cool ang nagsabi na sapat na ang ulat para sa araw na iyon. Siya ang pinuno ng Sin Demonic Lords. Binati niya ang pulang buhok na goblin dahil sa mahusay nitong pamamahala sa mga gawain, lalo na't karamihan dito ay ginawa ng Void Immortal Hall. Sinabi ng goblin na wala iyon, at ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang tagapaglingkod ng kanilang pinuno. Isa pang tauhan ang nagkomento habang itinapon ng lider ng alyansa ang ulat at umalis. Sinabi ng matandang lalaki sa maskarang pinuno na palagi naman itong malayang espiritu. Biglang may pumasok sa silid, at lahat ay nagulat sa presensya ng bagong dating. Ang goblin ay pinagpapawisan nang makita na ito ay isang maliit na babae. Ang batang ito ay sumampa sa kanyang tiyuhin at nagtanong kung ano na ang nangyari, dahil iniisip niya na nakakainis ang mga bagay noong nakaraang beses. Sinabi niya na may narinig siyang mga chismis at tinanong kung ang pinuno ng Tang Clan ay sasali sa pagtitipon. Nang makumpirma ang impormasyon, sinimulan niyang magpakilig, iniisip kung gaano kaguwapo ang sinasabing pinuno. Kung totoo ang mga bali-balita, malamang nagagawin niya itong asawa. Ang tiyuhin ni Leia ay iniisip na kung malaman ito ng ama niya, tiyak na magugulat ito. Naririnig ng goblin ang usapan at nakakaramdam ng inis, ngunit wala siyang magawa.
Sa halip, nagbigay siya ng makahulugang ngiti tila nagbabalak na gawing bitag si Chad gamit ang inosenteng imahe ng batang babae.